Ngayong araw ay susuriin natin ang isang malungkot na kaso na nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan na kapag ang isang tao ay nabuo ang kaisipang kriminal, maging ang sarili nilang mahal sa buhay ay maaari ring maging punteriya ng kanilang mga gawa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang investigative stories. Nagsimula ang lahat ng isang babae at ang kanyang asawa ay lumabas para magmaneho. Ngunit sa gitna ng biyahe, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Dahil dito, bumaba ang babae mula sa kotse at bigla na lamang naglaho na parang bula. 2 araw ang lumipas bago tuluyang pumunta ang asawa sa presinto at inireport na nawawala ang kanyang misis. Umaasang matutulungan siya ng mga otoridad para mahanap ito. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, napagtanto ng mga pulis na mas komplikado ang kaso kumpara sa inilahad ng lalaki. Ang insidenteng ito ay naganap sa Chiba Prefecture, Japan. At ang sentrong tauhan ng kasong ito ay si Yatani Kumaiko na ipinanganak noong 1988. Siya ay kilala bilang isang matalino at masiglang babae. Matapos makapagtapos sa Tokyo Women's University noong taong 2010, nagsimula siyang magtrabaho bilang empleyado sa Chiba Industrial Bank sa Kashiwa City. Doon niya nakilala si Yatani Takahito, isang lalaki na 6 na taon ang tanda sa kanya. Habang magkasama silang nagtatrabaho, madalas siyang alagaan at bigyan ng atensyon ni Takahito at kalaunan nahulog din ang kanilang loob sa isa't isa. Noong Pebrero ng taong 2012, ikinasal silang dalawa at nanirahan sa Nanbashi District ng Kashiwa City na nagsilbing simula ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Pagkaraan ng 5 taon, isinilang ni Maiko ang kanilang anak na babae. At para mas matutukan ang pag-aalaga sa bata, nagdesisyon siyang iwan ang kanyang trabaho sa bangko at maging full-time na ina. At sa mga sumunod na taon, tila mas lalo pang naging matatag ang kanilang pagsasama. Madalas magbahagi si Maiko ng mga simpleng sandali ng kanilang buhay sa Facebook at para sa mga kaibigan at kamag-anak, mukha talagang masaya at maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Pero totoo nga kaya ito? Bakit bigla na lamang naglaho si Maiko ng walang malinaw na dahilan? At ano nga ba talaga ang nangyari sa araw na iyon? Balikan natin ang petsang ika-6 ng Marso taong 2018. Araw iyon ng Martes nang pumasok sa Kashiwa Police Station sa Chiba Prefecture ang isang lalaking halatang balisa at nag-aalala. Siya si Yatani Takahito, 36 na taong gulang at empleyado ng isang lokal na bangko. Ipinaalam niya sa pulisya na ang kanyang asawa, si Maiko, ay nawawala 2 araw na ang nakalipas. Sinabi niyang hinanap na niya ito sa lahat ng lugar na maisip niya, ngunit hindi niya ito matagpuan kaya't humingi na siya ng tulong sa mga otoridad. Matapos tanggapin ang kanyang ulat, agad siyang pinakiusapan ng pulisya na ilahad ang detalyado kung paano nawala si Maiko. Ikinuwento ni Takahito na 2 araw bago iyon, nagmaneho silang mag-asawa upang bisitahin ang kanilang pamangkin sa isang lungsod na 4 na milya ang layo mula sa Kashiwa. Pagbalik nila, nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo. Dahil dito, bumaba raw si Maiko mula sa kotse at nagtungo sa isang malapit na convenience store. Sa oras na iyon, inakala ni Takahito na bibili lamang si Maiko ng kung anong bagay para kumalma. Kaya't naghintay siya sa kotse ng halos 1 oras, ngunit hindi bumalik si Maiko. Inisip niyang baka nagpunta lang ito kung saan para magpalamig ng damdamin, kaya't minabuti ni Takahito na umuwi ng mag-isa upang maiwasan ang mas malaking tensyon sa kanilang relasyon. Lumipas ang 2 araw, ngunit hindi pa rin bumabalik si Maiko. Sinubukan niya raw lahat ng paraan para makipag-ugnayan dito, ngunit nabigo siyang makontak ang kanyang asawa. Dahil dito, nag-alala siya na baka may nangyaring aksidente kaya't nagtungo siya sa presinto upang i-report ang pagkawala ng kanyang misis. Idinagdag pa ni Takahito na naghihintay sa bahay ang kanilang 1 taong gulang na anak na babae at umaasang makakabalik agad ang kanyang ina. Dahil sa report ng asawa, agad na naglunsad ng investigasyon ang mga pulis kinabukasan.
Una nilang pinuntahan ang convenience store na binanggit ni Takahito upang magtanong. Ipinakita nila ang larawan ni Maiko sa mga empleyado ng tindahan at tinanong kung nakita ba nila itong pumasok noong ika-4 ng Marso. Subalit, lahat ng empleyado ay nagsabing wala silang nakitang babae na tumutugma sa paglalarawan sa araw na iyon. Upang makasiguro, kinolekta ng pulis ang mga CCTV footage mula sa convenience store at sa mga kalsada sa paligid. Sa maingat na pagsusuri, napansin nila na may isang kotse na nakaparada malapit sa tindahan ng matagal noong ika-4 ng Marso. Ang nakapagtataka, wala ni isa ang bumaba mula sa kotse. Dagdag pa rito, kinumpirma rin ng CCTV ng tindahan na hindi pumasok si Maiko sa loob sa araw na iyon. Taliwas sa iginigiit ng kanyang asawa. Dito nagsimulang malito ang mga pulis. Imposible namang basta na lamang maglaho ang isang tao. Unti-unti, ang kanilang atensyon ay napunta sa mismong testimonya ni Takahito. Kasunod ng pagkawala ni Maiko, labis na nag-aalala si Takahito at ang kanyang pamilya. Nagpa-print sila ng maraming missing person flyers. At sa flyers na ito, nakasaad dito ang mga detalye. Si yata ni Maiko, 30 taong gulang, may taas na nasa pagitan ng 4'11 at 5'1, payat, may mahabang itim na buhok. Kasama rin ang kanyang larawan, ang lokasyon kung saan siya huling nakita at pati ang mga suot niyang damit noong araw ng pagkawala. Lahat ng impormasyon ay nakasaad ng malinaw. Ngunit sa ibaba ng flyer, iisang contact detail lamang ang nakalagay, ang email address ni Takahito. Ipinamahagi ng pamilya ang mga flyers na ito sa mga malalaking istasyon ng tren, shopping centers at mataong kalsada. Karaniwan ang ginagawa ito kapag may kaso ng pagkawala, ngunit may napansin ang mga pulis na kakaiba. Sa ganitong mga kaso, kadalasan ay nakalagay din ang contact numbers ng ibang miyembro ng pamilya at pati ng mismong pulisya upang mas madali para sa publiko na magbigay ng impormasyon o lead. Ngunit sa flyers na ito, tanging email address lamang ni Takahito ang nakasulat. Dahil dito, lalo pang tumindi ang suspetsa ng mga investigador. Posible nga kayang may kinalaman si Takahito sa pagkawala ng kanyang asawa? Pagsapit ng ika-9 ng Marso, 5 araw na ang lumipas mula nang mawala si Maiko. Kinabukasan, nagpunta ang mga pulis sa apartment ng mag-asawa sa ika-10 palapag ng kanilang gusali upang magsagawa ng investigasyon at humanap ng posibleng ebidensya. Ngunit pagpasok nila sa loob, labis silang nagulat sa kanilang nakita. Ang sahig ay sobrang linis. Ang mga gamit at muebles ay maayos at walang bakas ng alikabok. At pati ang kusina ay tila bagong linis. Walang kahit anong bakas ng mantika o residue. Sinubukan ng mga pulis na kumuha ng fingerprint mula sa iba't ibang bahagi ng bahay, partikular sa mga lugar na kadalasang may naiiwang marka. Ngunit laking pagtataka nila na wala silang natagpuan kahit isang fingerprint. Para bang inalis ng husto ang lahat ng bakas ng tao sa buong apartment hanggang sa walang maiwan. Nang tanungin si Takahito tungkol dito, nagbigay siya ng paliwanag. Ayon sa kanya, may matinding pagiging malinis umano si Maiko o di kaya tinatawag na OCD. Umaabot pa raw sa punto na palaging nagsusuot ng sterile gloves kapag humahawak ng mga cabinet at gamit sa bahay. Ito raw ang dahilan kung bakit walang naiwang fingerprints. Bagamat posibleng mangyari, tila napakakaiba ng sitwasyong ito. Paano nga ba posibleng manatili sa isang bahay ang isang tao na walang iniiwang marka o fingerprint kahit saan? Bukod pa rito, nananatiling palaisipan ang isang mahalagang bagay. Hindi kailanman nakita si Michael sa security footage ng convenience store noong araw na sinasabi ni Takahito. Ngunit hanggang sa puntong iyon, wala pa rin siyang naibigay na malinaw o makatuwirang paliwanag tungkol sa pagkakaibang iyon. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, unti-unting tumibay ang paniniwala ng mga pulis na nagsisinungaling si Takahito. Pagsapit ng ika-12 ng Marso, 8 araw matapos mawala si Maiko, dinakip ng mga otoridad si Takahito dahil sa hinala nilang may kinalaman siya sa insidente. Umaasa ang mga investigador na sa pamamagitan ng pagdampot sa kanya ay malalaman nila kung nasaan si Maiko. Matapos ang 4 na araw ng matinding investigasyon,
Hindi na niya nakayanan ng pressure at tuluyan na siyang umamin sa isang nakakagulat na katotohanan. Inilahad niya na si Michael ay hindi simpleng nawala. Siya ay pinatay at ang mismong gumawa nito ay walang iba kundi siya mismo. Ibinunyag ni Takahito na matagal na niyang pinagplanuhan ang pagpatay kay Maiko. Noong araw ng insidente, naghanda siya ng curry na may halong pampatulog na gamot. Dahil sa matapang na amoy at lasa ng curry, hindi napansin ni Maiko na may kakaiba sa pagkain. Nang matapos siyang kumain, nagyaya si Takahito na mag-drive sila at pumayag naman agad si Maiko. Bago sila umalis, iniwan muna ni Maiko ang kanilang 1 taong gulang na anak sa kanyang mga magulang para magbantay. At habang nasa biyahe, nakatulog si Maiko sa loob ng sasakyan, malamang dahil sa epekto ng gamot. Bandang 3:00 ng hapon, dinala siya ni Takahito sa isang liblib na lugar. Nang masiguro niyang walang ibang tao sa paligid, inilabas niya ang tali na matagal na niyang inihanda at doon niya tinapos ang buhay ng kanyang asawa. Pagkatapos ng insidente, nagmaneho si Takahito papunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa Toride City, Ibaraki Prefecture, mga 12 kilometro ang layo. Ang kanilang bahay ay nakahiwalay at may bakod, kaya ayon sa kanya, ito ang perpektong lugar upang itago ang katawan. At dito, inilibing niya si Maiko sa kanilang bakuran. Nang malaman ito ng pulisya, agad nilang pinaghinalaan na maaaring may kinalaman ang kanyang mga magulang dahil napakahirap raw gawin ang ganoong bagay ng mag-isa nang walang nakakapansin. Ngunit mariing itinanggi ni Takahito at iginiit na siya lamang ang gumawa ng lahat habang wala ang kanyang mga magulang. Kasunod ng kanyang pag-amin, nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga otoridad sa nasabing bahay. Doon nila natagpuan ang bangkay ni Maiko. Nakalibing ito sa bakuran ng bahay ng mga magulang ni Takahito sa Toride City. Sa puntong iyon, formal nang inaresto si Takahito at humarap sa kasong kriminal habang hinihintay ang paglilitis. Gayunpaman, nananatiling hindi tugma ang ilang bahagi ng kanyang salaysay at marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Ang pinakamalaking tanong na iniwan nito ay mayroon nga bang ibang taong tumulong sa kanya. Iginiit ni Takahito na siya lamang ang naglibing kay Maiko. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, lumabas na ang kanyang ama na si Yatani Kazuo ay laging nasa trabaho tuwing weekdays at bihirang nasa bahay. Samantala, ang kanyang ina na si Yatani Emi ay may malubhang karamdaman at halos hindi na makalabas. At ang kanilang 10 taong gulang na tiyahin ay nakatira rin doon ngunit bihira ring lumabas ng bahay. Kung totoo ngang nag-iisa si Takahito gaya ng kanyang pahayag, malaking tanong kung paano niya naisakatuparan ang lahat, ang paghukay, pagbubuhat at paglilibing ng katawan nang walang nakakapansin. Ang prosesong iyon ay nangangailangan ng malaking pisikal na lakas, oras at tiyak na makakalikha ito ng ingay. Dahil dito, imposible na hindi ito mapapansin ng kanyang pamilya. Isa-isang tinanong ng mga otoridad ang bawat miyembro ng pamilya. Sa kalaunan, ang kanyang ina na si Emmy ay umamin sa katotohanan. Ayon sa kanya, aksidenteng napatay ni Takahito si Maiko habang lasing at pag-uwi nito, isinalaysay niya ang lahat kay Emmy. At dahil sa matinding pagnanais na protektahan ang kanyang anak, tumulong si Emmy sa paglilibing ng katawan ni Maiko sa kanilang bakuran. Nadagdagan pa ang bigat ng ebidensya nang matuklasan ng mga investigador ang kanilang palitan ng mensahe online. Sa kanilang komunikasyon, malinaw na napag-usapan nila ang paghahanda ng pampatulog at pangangailangan ng isang kabaong. At sa harap ng matibay na ebidensya, hindi na nagawang itago ni Emmy ang kanilang lihim. Sa huli, tuluyan siyang umamin sa lahat ng naganap. Noong 2017, matapos ipanganak ni Maiko ang kanilang anak na babae, nagsimula siyang magkaroon ng matinding pagkahumaling sa kalinisan. Dahil dito, hindi na niya mapigilan ang paulit-ulit na kilos, tulad ng paghugas ng kamay ng paulit-ulit, kahit nakakahugas lamang niya o malinis ang isang bagay. At kahit kakatapos niya lang maglinis, patuloy pa rin siya sa pagkuskus ng matagal na oras. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, ipinataw niya rin ang mahigpit na mga patakaran sa kalinisan sa kanyang asawa na si Takahito.
Kailangan niyang magsuot ng sapatos sa loob ng bahay, gumamit ng disposable gloves kapag hahawak ng mga gamit, at magsuot ng tradisyonal na kasuotan kapag lalabas. Pag-uwi naman, kinakailangan ni Takahito na agad na hubarin ang kanyang mga damit, ilagay ang bag, cellphone at iba pang mga gamit sa plastic at bawal na bawal itong buksan sa loob ng bahay. At kung sakaling hindi sumunod si Takahito sa mga alituntunin, pinaparusahan siya ni Maiko sa pamamagitan ng paglilinis sa buong bahay. Sa paglipas ng panahon, naging napakahirap para kay Takahito ang ganitong pamumuhay. Bukod sa bigat ng kanyang trabaho, dagdag pa ang matinding pressure na kanyang nararanasan pag-uwi sa kanilang tahanan. At habang tumatagal, lalo lamang siyang nadadala sa sobrang bigat ng sitwasyon at unti-unti siyang nawalan ng kasiyahan sa kanilang pagsasama. Noong Mayo ng taong 2017, dinala ni Takahito si Maiko sa isang psychiatric hospital sa pag-asang matutulungan siya ng mga doktor sa kanyang matinding pagkahumaling sa kalinisan. Matapos ang masusing pagsusuri, binigyan siya ng ilang gamot. At sa mga sumunod na araw, bahagyang bumuti ang kanyang kondisyon. Subalit pagsapit ng Oktubre ng taong 2017, muli itong lumala at unti-unti siyang nawalan ng pasensya sa lahat ng bagay. Habang nagpapasuso, sinisigawan niya ang kanilang anak na babae at inuutusan itong kumain ng mas mabilis. Kapag naman nasa trabaho si Takahito, madalas siyang tawagan ni Maiko at sinasabi nitong nagagalit siya kapag nakikita ang kanilang anak at hinihimok siya na umuwi agad dahil baka may magawa siyang masama sa bata kung hindi. Sa takot sa mga salitang ito, agad-agad na umuwi si Takahito mula sa trabaho sa tuwing tatawag ang kanyang asawa. Nabuhay siya sa ilalim ng matinding pangamba. Nais niya sanang muling dalhin si Maiko sa ospital ngunit tumanggi na itong magpagamot. Habang tuloy-tuloy na lumalala ang kondisyon ni Maiko, lalo ring naiipit si Takahito sa mabigat na sitwasyon. Dahil sa kombinasyon ng stress sa trabaho at tensyon sa kanilang bahay, unti-unti ring naapektuhan ang kalusugan ni Takahito. Siya mismo ay naging marahas sa mga maliliit na bagay at madalas na biglang nagagalit. Hanggang sa napilitan siyang magpatingin sa doktor at dito siya nakatanggap ng diagnosis ng depression. Sa halip na gumaan ang kanyang loob, lalo pa itong nagpalala ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa puntong iyon, pumasok sa kanyang isipan na ang isang mapanganib na kaisipan. Nais na lamang niyang mawala si Maiko sa mundong ito. Nang tuluyang bumigat ang pasyang ito, lumapit siya sa kanyang inang si Emmy at ikinumpisal ang kanyang madilim na balak. Sa una ay nagulat at naguluhan si Emmy. Pilit niyang pinayuhan ang kanyang anak na huwag ituloy ang anumang kalokohan at mariing sinabi na hindi kailanman tama ang ganoong gawain. Subalit, marahil dahil sa kanyang labis na pagmamahal bilang ina o baka dahil alam niyang siya mismo ay may malubhang sakit na cancer, nagpasiya siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Marahil ito ang kanyang paraan ng pagbibigay ng huling tulong para sa kanyang anak bago siya pumanaw. Hapon ng ikadalawa ng Marso taong 2018, 2 araw bago ang krimen, sinabi ni Emmy kay Takahito na wala ang kanyang ama sa bahay dahil nasa trabaho. Ibig sabihin, may pagkakataon silang maghukay ng butas sa bakuran. Matapos matanggap ang tawag, agad na umuwi si Takahito at kasama ang kanyang ina. Naghukay sila ng libingan ng palihim. Tinakpan nila ito ng iba't ibang gamit sa bahay upang hindi agad mapansin. 2 araw ang makalipas, matapos patayin ni Takahito si Maiko, umuwi siya at itinuloy ang plano. Ibinaon niya ang katawan nito sa kanilang bakuran. Pagkaraan, noong ika-6 ng Marso, isinakatuparan niya ang kasunod na bahagi ng kanilang palabas. Nagpunta siya sa pulisya at iniulat na nawawala si Maiko. Ang layunin nito ay malinlang ang investigasyon at magpakita sa publiko ng imahe na isa siyang nag-aalalang asawa. Para lalong magmukhang totoo ang lahat, nagpaprint si Takahito ng maraming missing person flyers. Gaya ng isang desperadong pamilya na naghahanap ng mahal sa buhay, siya at ang kanyang ina ay namigay ng mga ito sa lansangan at ipinapakita sa lahat na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang matagpuan si Maiko. Subalit ang hindi alam ng publiko, matagal na pala itong nakalibing sa kanilang bakuran. Sa kabilang banda,
Marami ang nagsabi na matapos manganak si Maiko noong 2017, tuluyan siyang nagbitiw sa trabaho upang ituon ang oras sa pamilya. Ngunit ang araw ng kanyang pagbibitiw ay tila nagsilbing simula rin ng kanyang pagkawala ng boses sa loob ng tahanan. Mula noon, halos lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga sa anak ay bumagsak lamang sa kanyang balikat. Samantalang si Takahito ay patuloy na nakasandal sa kanyang ina at walang ginagawang suporta para kay Maiko. Madalas itong magpakita ng kawalang pakialam, inuubos ang oras sa pag-inom at pagtulog. Dahil dito, si Maiko ay napunta sa isang nakakahiya at nakakalugmok na kalagayan. Naibubuhos lamang niya ang kanyang hinanakit sa social media. Nagpapahayag siya ng hirap ng pagpapalaki ng anak ng mag-isa at umaasang sana'y matutulungan siya ng kanyang asawa. Hiling niya lang noon ay maipasok sa daycare ang kanilang anak upang makabalik siya sa trabaho, ngunit sa maraming pagkakataon, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Noong ika-22 ng Mayo taong 2019, eksaktong 15 buwan matapos ang krimen, umabot na sa korte ang kaso. Sa paglilitis, ipinagtanggol ni Takahito ang kanyang ginawa. Iginiit niyang lumalala ng husto ang kalagayan ng pag-iisip ni Maiko at nagpakita ito ng mga tendensiyang maaaring makapinsala sa kanilang anak. Ayon sa kanya, pinatay niya si Maiko upang mailigtas ang kanilang bata. Isinumiti ng kanyang abogado ang isang medical certificate na nagsasabing may iniinda ring sakit sa pag-iisip si Takahito at dahil dito, maaaring hindi niya lubusang nakontrol ang kanyang mga aksyon. Dahil dito, hiniling ng depensa ang pagbawas ng sintensya. Ngunit mariing tumutol ang prosekusyon. Giit nila, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay na nanganganib ang buhay ng anak nila dahil kay Maiko. At kahit pa may tensyon sa loob ng pamilya, malinaw na maraming mapayapang solusyon na maaaring gawin, ngunit pinili ni Takahito ang isang lubhang mabigat na hakbang, ang planadong pagpatay. Dagdag pa ng prosekusyon, nakita ni Takahito ang pagpatay sa kanyang asawa bilang isang makatuwirang paraan upang makatakas sa kanyang responsibilidad at mamuhay ng magaan. Para sa kanila, malinaw itong nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa buhay ng tao. Noong ika-15 ng Hunyo taong 2019, ibinaba ng korte ang pinal na hatol. Nahatulan si Takahito ng intentional homicide at sinentensyahan ng 15 taon sa bilangguan. Ang kanyang ina naman ay nakatanggap ng 7 taong pagkakakulong dahil sa pagtulong at pakikipagsabuatan sa krimen. Sa puntong ito, maituturing na naihatid ang hustisya. Gayunpaman, nang lumabas sa publiko ang kaso, labis na nagulat ang mga kasamahan ni Takahito sa bangko. Dati siyang itinuturing na isang rising star sa kanyang trabaho, kilala sa pagiging magalang, profesional at maaasahan. Ngunit ngayon, siya ay nakilala bilang convicted murderer, isang kahihiyang hindi nila maiisip na maaaring mangyari. Ayon sa muling pagbabalik-tanaw ng kanyang mga dating katrabaho, si Maiko lamang ang nag-aalaga sa kanilang anak. Ngunit matapos ang lahat ng pangyayaring ito, ang munting bata ay nawalan ng ina at ngayon, kapwa nakabilanggo ang kanyang ama at lola. Ang naiwang sitwasyon ay tunay na nakakasakit ng damdamin. Isang batang walang pamilya na naiwan sa gitna ng trahedyang ito. Ang kasong ito ay nagpapakita kung paanong ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya at ang kakulangan ng tamang suporta sa kalusugan ng pangkaisipan ay maaaring humantong sa isang trahedyang hindi na mababawi. Kung sana'y nakahanap sila ng tamang tulong at nakinig sa isa't isa, maaaring naiwasan ang ganitong kapalaran. Sa huli, ang pinakanahirapan ay ang kanilang anak, isang inosenteng bata na nawalan ng magulang at kinabukasan. Paalala ito na sa bawat desisyon at pagkilos, laging may mga taong apektado sa paligid natin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng misteryo at hustisya.